Una po, gusto kong ilatag muna na may dalawa pong major na aspeto ang panawagan ng mga manggagawa. Una, ibaba yung presyo ng mga pangunahing bilihin. At pangalawa, itaas ang sahod. Doon po sa unang aspeto, tingin ng mga manggagawa, palpak ang ehekutibo sa pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin dahil na malinaw ang panawagan parehas sa business and labor sector na panahon na para suspindihin kung hindi man tuluyan na tanggalin yung value-added tax sa mga produktong petrolyo. Dahil malinaw na naiintindihan ng bawat isa na may direkta itong kinalaman sa pagtaas o pagbaba ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin. So dahil hindi nagagampanan yung trabaho o yung responsibilidad sa pagpapababa ng presyo ng mga bilihin, yung ikalawang aspeto ay panawagan para sa pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. Kanina po nabanggit na, Mr. Chair, na talagang bumaba na ang purchasing capacity o purchasing power ng mga manggagawa from 2018 to now. In fact, galing na po sa PSA, if PSA will confirm this, nasa 1/3 na po. 30% po ba ang nawala na purchasing power ng mga manggagawa from 2018? Ma'am, anyone po from PSA? Good afternoon po. Yes, we confirm. Sige po. So, Ma'am, introduce yourself po for the record, please. Rosalinda Bautista, Assistant Secretary, PSA. salamat po. So, kino-confirm po ng PSA na talagang since 2018 up to current 2025, 1/3 na po ang nawala sa purchasing power ng mga manggagawa. So, ang kahulugan po niyan, Mr. Chair, kung kukumputin natin, umapatak po na nasa around 200 pesos ang halaga na nawawala sa sahod ng mga manggagawa. Kung ikaw ay isang minimum wage earner, 695, pinakamataas dito sa NCR, kung ipapatong mo yung nawalang halaga o yung kakayahang makabili ng mga pangunahing bilhin at serbisyo, umapatak po na nasa 460 pesos na lang ang tunay na halaga ng sahod ng isang minimum wage earner.